Yun na nga, gala ulit tayo. And welcome sa third part ng ating Golden Week Gala. Ngayong araw nga ay mananawid dagat tayo at lalayo muna sa kabihasnan. At syempre kapag gantong gala, hindi pwedeng kaming tatlo lang. Sa nakaraang post ko, dito sa lugar na to, tandaan nyo pa ba yan? Nabanggit ko na may nagbigay sa amin ng ticket. At yun ay si Mihara-san. And today, siya ang magsisilbing tour guide at syempre, manager na rin namin. Hindi pa namin alam kung anong i-expect namin sa araw na to. Pero basta usapang gala, go kami dyan! Sa totoo nga niyan, hindi talaga dapat ako sasama sa galang to. 2 consecutive days na kasi akong wala sa bahay, plus hindi pa ako nagpaalam kay Commander. Nakakahiya lang talagang tanggihan tong taong to kasi napakabait naman talaga. Our destination, Nokonoshima or Noko Island. Diyan nakatira si Mihara-san at ang family niya. Hindi naman kalayuan ng islang to kaya abot lang siguro to ng mga 5 to 10 minutes. Isang reason din kaya hindi ako tumanggi kasi nasa Fukuoka pa rin kami. Naalala ko na naman sa oras na to si Commander. Di naman dahil sa magagalit na naman ang aking misis. Gantong tipo kasi ng mga gala ang trip namin dalawa. Yung bang tipong biglaan tapos bahala na ako sa mapunta. Pero paraiso sa amin kapag tabing dagat talaga. Yung maririnig mo na lang yung agos ng alon at saka yung pagkaspas ng hangin. Mga ganun ba? Pero teka, maiba ako. Kung ikaw ay nandito pa at nanonood at kasama ko pa, hingi lang ako ng favor. Pakilike naman yung video. Share mo na rin para mas masaya. Thank you na rin kasi lagi mong sinusubaybayan yung mga videos ko. O siya, eto na. Malapit na tayong bumaba. Kapit ka at maalog yung bangka. Hintay lang tayo saglit. Paunahin natin yung mga bata at matatanda. Pagbaba nga rin namin, kami dumiretso na sa parking lot. Isang nakakagulat na part ay dalawa pala ang kotse nitong taong re. Isang nandito sa isla at isang nasa city. Well anyway, uumpisahan na natin ang gala. Game! Dito na kami ngayon sa first location. Gaya nga na nasabi ko na nakaraan, ang mga Hapon napakahilig sa mga overlooking views. Dito kasi sa lugar na to, kitang-kita yung view ng buong isla. Nga lang dahil may bagong attraction na nga dito sa isla, hindi na masyado napapansin tong area na to. Ayon pa kay Mihara-san, hindi na raw masyado natatabasan yung mga puno dito. Pero kahit ganun, maganda pa rin naman. Halata mo na rin na hindi na masyado na-maintain yung area kasi may mga vandal o mga sulat na sa mga pader. Pagkatapos nga namin dito ay pumunta na kami sa susunod na location. At yan ang Nokonoshima Island Park. Dahil taga rito si Mihara-san, wala kami binayaran para sa entrance. Oh, honto? Sorry na, excited lang kaya masyadong nagmadali papasok. Kaya nga nasabi ko, libre ang entrance namin. Tapos pinagamit pa kami ng libreng golf kit. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung golf na sinasabi ko. Kaya pala na nakdutong kasamahan ko, ang ganda naman pala na nakita niya. Tunay na nga naman talaga may excite ka agad. Buti na talaga napaaga kami at wala pang katao-tao sa area. Kaya agad-agad, naglaro na agad kami. Syempre, pinakitaan muna kami ni Mihara-san kung paano maglaro ng larong to. Pagyayabang pa niya, top 7 daw siya out of 50 sa larong to. Syempre, papatalo ba naman ng mga Pilipino? Alauna, alas dos, oh, back out. Next one, Boss Archie. Oh, goods. At syempre, hindi magpapatalo ang inyong lingkod. Red, sumisipat. Iyon, kalpot. Layo narating ng bola. Ito ay golf. Golf kuno. Ayan. So, kailangan may shot namin yung bola doon. Sa goal. At yun nga, itong si top number 7 ay pinakitaan kami kung paano ba talaga nilalaro tong larong ito. Bali, nakadalawang set kami ng laro at ito yung naging resulta. Nanalo naman ako, pang second place ako sa aming 4. O siya, tama na ang kwento. Tara, gagala ko kayo.
Dito nga pala sa Island Park, meron din silang mini zoo. Nag-iisang pantapa at 4 na pang papaitan. Syempre, joke lang yon. Matapos nga dito sa Island Park, pumunta naman kami sa tabing dagat. Bigla kasi nagaya ng yakiniku or ng ihaw-ihaw itong si Mihara-sang. Pero dahil kanin is life, bumili kami ng onigiri o sa Tagalog, pinigang kanin. Baka nagtataka kayo kung paano ginagawa ang onigiri. Ayan, binidyohan ko na para sa inyo. At nang makakompleto ng mga kailangan para sa yakiniku, pumunta na rin kami agad sa next location natin, which is sa tabing dagat. O siya, paano? Mag-i-enjoy at kakain na rin muna kami dito sa area na to. Salamat sa panonood. Till next time! Sa 3 probinsya na narating ko dito sa Japan, siguro ang Fukuoka ang pinakatatatak. Siguro dahil iba na yung mindset ko ngayon unlike nung panahong binata pa ako. Magaganda naman doon sa mga nauna kong napuntahan pero mas relax ako dito ngayon sa bago kong lokasyon. At syempre, hindi ko naman sosolohin yun. Isasama ko kayo sa bawat journey ko dito sa Fukuoka. Basta, samahan nyo lang ako lagi.